Magandang hapon, umaga, gabi sa inyong lahat. Itong tatalakayin ko ngayong araw na ito ay may kaugnayan sa komunikasyon sa konteksto ng profesional at trabaho. So bahagi ito ng inyong magiging eksaminasyon sa darating na Webes at Biyernes sa susunod na itong paparating na linggo. So ano nga ba mga inaasahang tatalakayin natin dito? So tatalakayin natin dito ang mga iba-ibang akademikong sulatin na may kaugnayan sa profesional at trabaho tulad ng agenda, minutes of meeting, letter of application, kasama na rin ang curriculum vitae and resume. So, then, bago na talakayin nyo, tatalakayin ko rin muna yung komunikasyon sa konteksto ng professional trabaho. Paano ba ang tamang pagkipag-communicate kapag tayo nasa mundo ng empleyo? So, simulan natin sa pamagitan ng pagbasa ng ating layunin sa araw na ito. So, ang komunikasyon sa konteksto ng professional o trabaho ay may struktura, praktikal na focus at formalidad. So, ibig sabihin dito, tatalakayin natin dito yung mga structure na academic writing, practical na mga focus, kasama yung formality in all aspect. Kasama dito yung pagsusulat at yung formalidad sa pakikipagkomunikasyon. So, number 2, kinakailangan ang malinaw, tapat at paggalang na pagpapahalag ng mga interaction professional. Number 3, technical na katumpakan, dokumentasyon at visual na representasyon ay mahalaga sa komunikasyon sa konteksto professional o trabaho. At panghuli ay kaangkupan sa kultura, hierarkiya at pagkilala sa oras na bahagi ng kontextual na kamalayan sa komunikasyong professional. So, ano nga ba ang komunikasyong professional? So, ang pinaka-ideya lamang po niyan, ito ay tumutukoy sa malinaw, maayos at formal na pagpapalitan ng impormasyon, ideya at damdamin. So, ibig sabihin nito, ang pinaka-ideya ng komunikasyong professional is paano nga ba ang wasto o tamang pagkipag-communicate kapag tayo nasa workplace. So, paano ba ang wastong pagpapalitan ng ideya, pagpapasahan ng mga ideya, malinaw na pag-uusap, at pagbabahagian ng ideya ng bawat isa. So, mahalaga rin po yun sa komunikasyon professional. Binibigyang emphasis sa komunikasyon professional na dapat mahalagang maunawaan natin na ang bawat profesyon, bawat trabaho, is may mga angkop na pamamaraan ng pagkikipagkomunikasyon. Yung wika, tono at asal. So, nabigay ko na example dito, kapag pulis ang iyong profesyon, so ang paraan ng pagkikipagkomunikasyon mo is dapat may authority ang iyong pagsasalita. At kung ikaw naman ay nasa mundo ng kalusugan, mahalaga ang komunikasyon po ay may empathy or may kababaan ng tono, may pagkamagalang, kasama na rin ang pagiging formal. So yun po yung ang mahalagang ideya na may kaugnayan sa komunikasyong professional. So dito, bibigyan pansin din natin dito ang pagkipag-usap sa trabaho, kliyente at pinuno na may konsepto ng professional at ethical na paraan ng pakikipagkomunikasyon. So kung matatandaan natin na mahalagang bigyan ng emphasis na ang paraan ng pakikipagkomunikasyon po, regardless kung kaibigan pa man natin siya kapag tayo nasa workplace, is dapat may konsepto tayo ng pagiging ethical. Kasi mahalaga po yun sa pakikipagkomunikasyon. Pagsulat ng email, liham, ulat, proposal ay bahagi po ng komunikasyong professional. So sabi nga natin, mas popular ang paggamit ng mga elektronikong kagamitan sa pagkikipagkomunikasyon sa profesional at trabaho. At panghuli, pagsasalita sa pulong, presentasyon at panayam. So, ano nga ba ang papel ng komunikasyon sa trabaho? So, narito itong lahat na ito. So, pag nagpapadaloy ng impormasyon sa pagitan ng empleyado at pamunuan, nagpapalinaw ng tungkulin at responsibilidad ng bawat isa, nagtatatag ng maayos na ugnayan at kooperasyon sa loob ng organisasyon, at nagpapadali ng paggawa ng desisyon at paglutas ng suliranin, nagpapalakas ng tiwala at respeto sa pagitan ng mga kasapi ng organisasyon. So yan po yung papel ng komunikasyon sa lugar ng trabaho. It is important na i-remind natin ang sarili natin na mahalaga ang komunikasyon sa trabaho para mas maging madali ang pagtatrabaho natin sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. At kasama na rin dito ang pagiging etikal at pagkaroon ng konsiderasyon. So halimbawa, sa konteksto ng trabaho at empleyo, kung may suliranin sa loob ng kumpanya o organisasyon, mahalaga na maresolba ito doon mismo sa loob ng kumpanya. At hindi na dapat ito umabot pa sa pagkaparinigan sa social media sapagkat nakaka-apekto po ito sa imahen mo bilang empleyado at sa imahen po ng iyong kumpanyang pinagtatrabahuhan. So ano ba ang
epekto ng epektibong pakikipagkomunikasyon sa organisasyon? So narito siya, yan po ay 5. Mataas na antas ng produktibilidad at kahusayan, maayos sa samahan at teamwork, mabilis sa pagresolba ng problema at conflict, magandang imahe ng organisasyon sa publiko at kliyente, at panghuli, mas malinaw na direksyon at layunin ng kumpanya. So ibig sabihin nito, kung may malinaw na pakikipag-ugnayan ang bawat isa sa loob ng trabaho, ang mga yan po ay makakamtan natin. Okay po, yung mga binanggit kong yan. Pero kung wala naman tayong tinatawag natin na hindi epektibo ang pakikipag-communicate natin sa organisasyon, madalas nakakaroon tayo ng mali-maling interpretasyon ng impormasyon, alitan sa hindi pagkakaunawa ng empleyado, pagkakamali sa trabaho at paaksaya ng oras, pagbaba ng moral at motibasyon at negatibong reputasyon ng organisasyon. Ang pinaka binibigyan ng punto rito is kapag tayo nakikipag-communicate sa isang trabaho, syempre, epekto nun nagiging maganda. Pero, kung wala tayong komunikasyon sa bawat isa sa mundo ng empleyo, nagkakaroon tayo ng mga bagay natin sinabi ko kanina. Kasama na rin dito, ang pagiging mabagal ng trabaho natin sa mundo ng empleyo. So, ibig sabihin niya, sa pangkalahatan, mahalaga na may komunikasyon para ang trabaho sa isang organisasyon, samahan, institusyon, ay maging mabilis at magawa ito ng tama, maayos, para sa maayos sa produktibilidad at mabilis sa pagtatrabaho ng mga bagay-bagay. So narito ang mga karaniwang ginagamit na uri ng pakikipagkomunikasyon sa trabaho. First, yung verbal, syempre kasama dito yung harapan-usapan, meeting, presentasyon ng mga mahalagang impormasyon na may kaugnay sa trabaho. Pangalawa, ang di-verbal, yung kilos, ekspresyon ng mukha at tindig, bahagi po siya ng di-verbal. For example, yung mga kilos na tinatawag natin na hand gestures, facial expressions, at tindig, ay bahagi po ng pagkipag-communicate yan under ng di-verbal. Pangatlo, sa paraan ng pagkipag-komunikasyon na ginagamit sa professional at trabaho, tinatawag natin na pasulat o yung mga liham, email, memo at ulat, yan po ay bahagi ng tinatawag natin na pasulat na paraan ng pakikipagkomunikasyon. So mahalagang tandaan na maaaring magbago ang uri niya depende kung paano siya ginamit o saan siya ginamit. For example, yung memo mo pinadala sa'yo through email, so maaari siya maging digital. Tandaan natin, sa digital, kapag may involvement na po siya ng technology ang pakikipagkomunikasyon ng bawat isa, papasok na po siya sa digital. Unless, yan po ay actual talaga. For example, yung liham pinadala sa iyo ng actual, that's pasulat. Pero yung liham, pag pinadala po sa iyo through messenger, or via email, or Gmail, magiging na po siyang digital. So, I hope na-guess po ninyo ako. Kasama po sa pang-apat sa digital ay ang mga online meetings such as Zoom, Google Classroom, Gmeet, yan po. Bahagi po siya ng digital. Ang Messenger, Facebook at lahat ng social media platform. So, ano ba ang mga etika sa komunikasyon sa trabaho? First, of course, mahalaga na dinidingin natin ang opinyon ng bawat isa. Kasi, tandaan ninyo, nagtatrabaho kayo bilang grupo. Okay po, so mahalaga na dapat pinapakinggan natin ang opinyon ng bawat isa kasi bahagi sila ng kumpanya. At mahalaga yon para magkaroon tayo ng malinaw na direksyon, mabilis sa pagkatrabaho, at magkaroon tayo ng maayos na samahan sa organisasyon. Pangalawa, may halaga rin ang pagiging responsible sa mga action, sa mga sinasabi, o sa mga sinusulat. Mahalaga ang accountability sa trabaho. Most especially, kapag yung mga trabahong yan ay talagang kailangan maging maingat, lalo kung may mga sensitibong mga paksa o mga bagay na tinatrabaho. Pangatlo, kailangan sa mundo ng trabaho, empleyo, kahit mahirap iwasan, pero kailangan iwasan ng chismis. Lalo't higit kung may kaugnayan ito sa katrabaho natin. Tandaan natin na mahalaga sa mundo ng trabaho ang pagtaas ng moralidad ng bawat isa. Sabagat nakaka-apekto ito sa pagtatrabaho, sa bilis at progress ng pagtatrabaho. Kung meron tayo mga chismis na nakakasira sa imahe ng trabaho natin, mahalaga iwasan natin to. Tandaan natin na parating sa pagiging etikal, mahalaga na mag-focus tayo sa kung ano ang trabaho natin at hindi sa mga bagay-bagay na hindi bahagi ng trabaho natin. Gets pa ako?
Sumunod din dyan ang pag-iwas sa diskriminasyon. So mahalaga nagkatrabaho tayo na may pantay na pagtingin sa bawat isa. Baguhan man siya sa mundo ng empleyado or matagal na, mahalaga na walang diskriminasyon. Tulad ng sinabi ko kanina, nakaka-apekto ang mga bagay na yan sa produktabilidad ng bawat isa sa pagkatrabaho. At syempre, sa samahan ng bawat isa. At syempre, yung pang-apat, yung pagpapanatili ng pagiging kompetensyal. Lalo't higit kung yung mga paksain ay medyo sensitive or talagang hindi siya angkop or dapat makalabas. Kasi may mga trabaho na kahit anong mangyari, hindi dapat makalabas yung mga bagay na may kaugnay sa trabaho nila. For example, kung matatandaan ninyo sa social media, dati may natanggalan ng lisensya na doktor at nurse kasi may isang pasyente na tumakbo sa ER kasi meron siyang nilagay sa puwet niya na isang bagay. So, pag undergo ng CT scan, nakita yung image, may nakalagay doon, adult no, kung ano yung bottle at deodorant yun na nakapatak sa loob for operation. So, ang ginawa, pinicturan yung CT scan, yung result, and in-upload sa social media. So, anong ending? Nawalan ng trabaho yung mga nurse at yung doktor kasi nakalabas ang isang confidential na impormasyon na nakasira sa reputasyon ng kanilang kliyente. So, mahalaga kung ang mga paksain o ang mga bagay-bagay sa mundo ng empleyo ay confidential at talagang sensitibo, mahalagang di po ito makalabas kasi maaari makapekto ito sa iyo bilang trabahador o sa imahe ng inyong kumpanya. At so yun lamang po ang paspasang discussion natin about sa komunikasyon professional at trabaho. So, susunod po dyan ang talakay natin sa